Okay, magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli po, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo Birada Ko. Okay, so bago pa tayo magsimula, siyempre lagi po natin pinasasalamatan ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po natin nakakasama at tumututok po dito sa ating programang Reaction Mo Birada Ko. Kapiling po yung lingkod, Epifanio Labrador. At syempre sa ating mga kababayan sa abroad na lagi pong sumusuporta at talagang lagi pong nakasubaybay sa bawat inilabas po nating mga videos dito sa ating programa. At syempre, unang-una sa lahat, maging ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, at maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos na talagang walang sawa pong talagang sumusuporta po sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. Okay, sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan, tatalakayin po natin. Ito pong naging reaction po ng isang bobo, gago, siraulo, bayarang vlogger. Ito po yung itsura nito walang magkasintulad po sa Apopotamus, no? Pati yung balat. Kung gaano kaitim yung balat nitong gagong ito at gaano kadami yung tattoo nito sa katawan, ganun din po kadami yung katangahan nito at kabubuhan nito, no? So para maintindihan po ninyo at mabigyan natin ng birada at maturuan natin ng leksyon itong baboy damo na ito, eto't panoorin po natin. Diyan mo talaga makikita yung kakapalan ng pagmumukha nitong presidente natin eh. Paano mo nasabi? Mantakin mo may lakas ka pa ng loob. Nasabihang bulaang propeta si Pastor Apollo Kibuloy. Matapos mong pakinabangan yung pera niya. Matapos mong pakinabangan lahat ng itinulong niya sa'yo, ganyan pa ang gagawin mo. No wonder, sinisira nyo ang bayang Pilipinas, wala kayong utang na loob doon sa mga bumoto sa inyo. Kasi feeling nyo talaga mga hari kayo eh. So yun, mga minamahal ko mga kababayan. Ayon po dito sa bobo at bayarang vlogger ho nitong ni Kibuloy, malakas daw ang loob. Masasabi din daw na makapal ang muka at walang utang na loob itong ating mahal na Pangulo dahil may lakas na loob pa daw na magsalita ang ating mahal na Pangulo na bulaang propeta etong si Kibuloy. Ang tanong ko, so ibig sabihin ba niyan dahil pinagtatanggol nitong abnormal at demonyo at gagong vlogger na ito, etong kanilang amo na si Kibuloy, so naniniwala ka na pala o naniniwala na kayo na si Kibuloy ay may-ari ng kaluluwa ninyo? Naniniwala na kayo na kay Kibuloy ang buong mundo? Naniniwala na pala kayo na ang hindi dumaan sa kanya ay hindi maliligtas, kaya pala kayo nandyan? So halata naman na kung hindi man kayo nabayaran, naniniwala na kayo na si Kibuloy nga ay makapangyarihan. Ganun lang yun. Ganun kasimple. Ngayon, kung hindi kayo mga bobot mga tanga, anong ginagawa nyo dyan? Lalong-lalo ka na. Anong tawag nila dito? Busdada TV ba to? Pero bagay dito, Apopotamus na tangang vlogger sa TV. Yan ang dapat na itawag dito sa gunggong at siraulong gagong vlogger na ito. So, mga kababayan ko, kung ako tatanungin ninyo, at kung kayo naman ang tatanungin ko, mali ba sinabi ng ating mahal na Pangulo na bulaang propeta si Kibuloy? Kayo mga Katoliko, kayong mga born again, kayong mga nag-iibahang mga sekta, naniniwala kayo na totoong propeta? Kasi kung sasabihin, kasi sinabi ng ating mahal na Pangulo, bulaang propeta eh. So nagalit, nag-react itong kanyang mga alagad. Malakas daw ang loob ng ating mahal na Pangulo na magsalitang bulaang propeta, gayong napakinabangan daw ng ating mahal na Pangulo yung pera ni Kibuloy. Naniniwala kayo dun? Na kung tutuusin, hindi pa nakakapagnakaw ng maraming pera itong si Kibuloy, hindi pa pastor itong punyetang Kibuloy na to, matagal ng mayaman, matagal ng bilyonaryo ang mga Marcos. Naniniwala kayo? Humingi ng pera, humingi ng tulong, pinansyal si Marcos, si Pangulong Ferdinand Marcos,
kay Kibuloy para maging utang na loob niya. Tapos sabi pa niya, wala daw utang na loob. Pagkatapos ang tulungan ng taong bayan. Sino ba taong bayan sinasabi mo? Bakit? Lahat ba ng Pilipino? Membro ni Kibulok? Na isang rapist? Na bula ang propetang demonyo at diablo sa lahat ng diablo? Alalahanin mong mongoloid ka na apuputamos ka, Boss Dada TV. Putang ina mo ka. Ikaw gago kang demonyo ka na yung kulay mo na kulay itim bumagay lang sa pagmumukha mong demonyo ka. Nahamak naman, na mas maganda pa sa'yo yung kulay ni Whitney Tyson. So naniniwala ka na pala ngayon, Boss Dada TV. Kasi nag-react ka sa sinabi ng aming mahal na Pangulo na bula ang propeta yung amo ninyo. So naniniwala ka. O baka naman batismado ka na rin o membro ka na rin ng KOJC dahil binigyan kanila ng opportunity na maging isa sa mga siraulong tagapagsalita diyan sa SMNI na wala ng lisensya dahil nga puro fake news yung sinasabi. Alam niyo mga kababayan ko, nagpapalabas sila diyan sa SMNI pero sa bagay hindi na tayo magtataka kasi kaya nga natanggalan ng lisensya yung SMNI dahil nga sa merong dalawang anchor dyan, katulad ni Baduy at nitong ni Silas Bato, hindi ako nagkakamali, na puro fake news. Ngayon, dinagdagan pa ng 3 vlogger dyan na puro mga siraulot, mga gago, mga bayarang vlogger na hindi alam ang sinasabi, na kung saan yung kanilang pinaglalaban ay hindi para sa mga kababayan natin. Ang kanilang pinaglalaban, yung isang rapist na pastor. Isang rapist na pastor na nang aangkin na sa kanya ang ating mga kaluluwa. Na nang aangkin na sa kanya ang buong mundo. Hindi ba yon maliwanag sa inyo? Kayong 3 bugok na vlogger dyan? Hindi pa ba maliwanag sa inyo na bula ang propeta yung amo ninyo? O nagbubulag-bulagan kayo o nagtatanga-tangahan kayo, mga diputa kayo? Mga tanga pala kayo Ngayon, sagutin nyo to, Boss Dada TV. Naniniwala ka ba? Na kay Kibuloy ang buong mundo? Kasi sinabi niya yun Kay Kibuloy ang kaluluwa ng mga tao sa mundo. Ngayon, kung hindi ka naniniwala dyan, ba't ka nagre-react? Talaga naman bula ang propeta yung amo ninyo. Kung di ka ba namang 100 gunggong ka, 100 kagunggungan na meron kang hayop ka. Halatang halata, mga kababayan ko, na itong mga vlogger na to, yung 3 bugok na nandiyan dyan, si Bayad Bay, itong si Coach Bully, at saka itong Apuputamos TV na to, na mga bayaran. Kasi, kung gagamitin nila yung isip nila, gagamitin nila yung nalalaman nilang konti sa Biblia, kayang patunayan. Sila mismo makakapagpatunay sa sarili nila na yung amo nila na nagbabayad sa kanila ay isang bula ang propeta. Talaga naman. Iba po ang nagagawa ng pera, mga minamahal ko mga kababayan. Iba ang nagagawa ng pera. Ang tao kayang bulagin, kayang utusan, kayang gawin ng pera ang lahat. Para lamang pagsalitain yung mga taong may alam para baguhin, baliktarin ang katotohanan. Pero ganun pa man, hindi tayo papayag. Ngayon, ikaw na bugok ka, Boss Dada TV, makinig kang gunggong ka. Baka gusto mo patunayan ko sa'yo. Kung hindi itinuro sa'yo ng mga kaibigan mo, kakilala mo at mga pastor o mga nakakilala mo, ako magtuturo ako sa'yo. Bibigyan kita ng isang example. Kung talagang yung amo mo ang nagmamayari ng buong mundo, bakit tatakbo pa siya ng senador? Kung siya ang nagmamayari ng mga kaluluwa ng mga tao sa buong mundo, bakit kailangan pa niya tumakbo ng senador? Bakit kung sinasabi niya makapangyarihan siya, bakit kailangan pa niya magsenador para magkaroon ng kapangyarihan? Doon pa lang Doon pa lang, yun ay sapat na basihan para sabihin, bula ang propeta, yung amo mo. Ngayon, kung ayaw mong tirahin kita ng tirahin, at butatain kita ng butatain, ayusin mo vlog mo, bata. Baka yung katabaan mo, pumayat yan. Gamitin mo ang vlog mo para ipaglaban ng katotohanan. Ngayon, kayong mga taga-iglesia ni Manalo na mga mongoloid at mga walang utak at mga diablo rin yung pag-uutak.
Ha? Naniniwala kayo kay Boss Dada TV? Ha? Naniniwala? Ang tanong ko lang sa inyo, naniniwala ba kayo? Ha? Na hindi bula ang propeta si Kibuloy na ipinaglalaban ngayon ni Boss Dada TV. Oh, titignan ko yung reaction ninyo, kung ano tingin ninyo. Oh, pero sana mali ako sa iniisip ko, sana hindi sang-ayon ang mga iglesia ni Manalo na tama si Boss Dada TV, na hindi bula ang propeta si Kibuloy. Sana lang. Pero, ewan ko lang. Sana pareho tayo ng paniniwala na hindi totoong Diyos si Kibuloy at siya ay bula ang propeta. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, biro mo ha, para lamang masira nilang ating mahal na Pangulo. Sasabihin, utang na loob, mga gunggong, ito lang sasabihin ko sa inyo. Kahit hindi bumoto yung mga membro ni Kibuloy na umaabot lamang ng 5,000, mananalo pa rin ang aming mahal na Pangulo. Dahil sa buong Luzon pa lang, solid na. Solid yan. Kung merong mga Duterte dyan, 1% lang, 99% pagdating sa Luzon, lalong-lalo na sa Bisaya, na kung saan ay binuhusan, tinulungan ng husto ng ating mahal na Pangulo, na kung saan yung hindi na ibigay ng dating administrasyon ay naibuhos sa kanila, naibigay sa kanila, lalong-lalo na sa parting Mindanao, na kung saan napakaraming mga nitibo, napakaraming mga kababayan natin dyan na nabigyan ng mga lupain na hindi na ibigay ng mga nakaraang administrasyon. Di ba? So, huwag mong ipagmalaki. Ikaw demonyo ka, ikaw siraulo ka, ikaw mongoloid ka na vlogger ni Kibuloy. Unawain mo muna sinasabi mo bago ka magsalitang mongoloid ka. Para nang sa ganun, hindi kita nasasagasaan. Ayoko managasa eh. Pero kapag ganun ka bobo, ka siraulo, ka gago, yung isang vlogger, sasagasaan kita. Ha? Sasagasaan kita. Kaya mag-ingat para hindi kayo makatikim ng birada ni Epifanio Labrador. Tingnan nyo ngayon. Yung ibang mga vlogger, nag-iingat na. Kasi baka mapanood ko yung mga vlog nila, natatakot. Tingnan nyo si Dado ngayon. Takot na. Hindi na tumitira. Hindi na basta-basta mano dahil takot nang masagasaan ni Epifanio Labrador. At yung iba pang mga vlogger, hindi na sila basta-basta tumitira ng, kumbaga sabi sa pataka na lang. Dahil baka pag nabasa ko, napanood ko, sasagasaan kita. Iba yung sinasagasa ko, malapison yan. Ha? Ang ginagamit kong pangsagasa, malapison. Kaya kayo mga vlogger ng mga demonyong mga politiko, mag-ingat kayo. Mag-ingat. Careful kayo sa mga ano ninyo. Ngayon, kung gusto niyo akong gayahin, dapat ang pinaglalaban ninyo, taong bayan. Dapat ang pinaglalaban ninyo, yung katotohanan. Di ba aling sagasaan nyo kahit sino, kahit malaki, kahit tingnan nyo ako. Kahit iglesia ni Manalo na demonyo na diablo, hindi ako nagdalawang isip. Kahit si Digonyo, hindi ako nagdalawang isip. Kasi alam kong mali. Kaya kahit pader, gigibain ko. Ha? Yan ang ginagawa ko. Pero kung yung ginagawa nyo ganyan, mga kababayan, halatang mga bayad ho ito. Yes, aminin ko, dahil sa pagtatanggol ko sa taong bayan, dahil sa pagsasabi ko na katotohanan, dumadanas ako ng paghihirap. Ganoon naman talaga eh. Kahit manood ka ng telebisyon, nung panahon ng mga Kastila, yung mga Kastila malaya, yung mga mananakop malaya na nandoon sa kapatagan, samantalang yung mga bayani natin katulad ni Andres Bonifacio, katulad ni Emilio Aguinaldo ay nakaranas na magtago sa kabundukan para lamang iligtas ang kanilang mga sarili. Nang sa ganun ay mapagpatuloy nila ang kanilang pakikibaka, ang kanilang pagtatanggol sa taong bayan, maging sa ating bansa. Ganito ang nararanasan. Kaya hindi na ako magtataka. Tanggap ko. Kaya, mga kababayan ko, wag po kayong maniwala sa mongoloid at siraulong vlogger na to. Ni minsan hindi po humingi ng pinansyal ang ating mahal na Pangulo para lang tulungan siya sa kandidatura. Dahil di niya kailangan yon. Alam naman ng lahat yon. Doon pa lang sablay na itong vlogger na ito. Pangalawa, kahit hindi bumoto yung mga membro ni Kibulok, hindi yun kawalan sa ating mahal na Pangulo dahil alalahanin ninyo, 32 million. 32 million ang bumoto sa ating mahal na Pangulo.
Ha? So, yan ay karamihan ay hindi miyembro ni Kibuloy. Dahil ang membro ni Kibuloy na mapapakinabangan mo lang dito sa ating bansa, siguro ay nasa 3,000 lang na pwedeng bumoto. Tapos ang lakas niyang malaki. Totoo naman na sinasabi ng aming mahal na Pangulo na talagang bula ang propeta, yang amo ninyo. Kaya sa pamunuan ng SMNI, lalong-lalo na kay Kibulok, sabihin mo dyan sa vlogger mo na totoong sinasabi nila, hindi ako totoong makapangyarihan at ako ay totoong bula ang propeta. Dahil kung totoo akong Diyos, hindi ko na kailangan ng kahit anong kapangyarihan, hindi ko na kailangan ng mga ganito ganyan dahil makapangyarihan ako. Ha? Baka sakaling magawa mo yan, Kibuloy, matauhan yung mga tauhan mo, gawin mo. Baka kahit sa ganyang paraan pa man lamang, makagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo o sa harapan ng Diyos. So mga kababayan, ito lamang po ang aking binigyan ng birada ngayon. Dahil hindi ko nagustuhan yung para bagang pinalalabas nila dito na may utang na loob ang ating mahal na Pangulo sa pinansyal na bagay, maging sa mga membro, no? Kung tutuusin, para lang malaman mo Boss Dada TV, ikaw hinayupa ka. Para lang malaman mo, tulad ng sinabi ko, kahit wala, yung mga membro ni Kibulok, mananalo ang aming mahal na Pangulo. Yan ang isaksak mo sa utak mong napakaliit. Mongoloid ka. Kaya mga kababayan, muli po tulad po rin sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inabayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inabayan. Maraming salamat po.